Posibleng pinakamalaking offer ng isang KBL team ilalatag kay Terdy Ravenna at mga CBA team sa China magpaparami ng mga naturalized player. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So hindi naman lingid sa atin na talagang kapos sa mga minuto ang ating kababayan sa EuroLeague na si Terdy Ravenna. Though may ilang laro na nakakagawa ng punto si Terdy sa kanyang team sa ABA League na Dubai Basketball Club, ay sobrang limitado lamang ang galaw nito sa opensa at masasabi nating wala talagang involvement ito sa mga offensive plays ng kanyang kupunan. Pero syempre umaasa pa rin tayo na may magandang plano ang team ng Dubai at ang head coach nito kay Kabayan, dahil base sa naging paunang komento ni Coach Jurich Golmak na perfect fit daw si Terdy sa kanyang kupunan na pinapangunahan. Kaya marami mang katanungan para sa mga Pinoy basketball fans ukol sa status ni Ravenna sa BC Dubai, ay patuloy pa rin ang pagsubaybay natin dito. At kung sakaling wala talagang progress sa mga minuto nito sa Dubai team, ay marami namang option para kay Terdy kung sana'y talagang magagamit ng guston, talento at ability nito sa laro. Dahil kung sa Dubai ay binabangko ito sa ibang liga, ay handang bigyan si Kabayan ng pinakamalaking offer sa kasaysayan, mapalaro lamang siya sa kanilang kupunan. Yan nga ang nilalaman ng post ng isang insider ng malaki at kilalang liga ng basketball sa Asia. Ito nga yung KBL ng Korea. Ayon sa isang insider na ito mula Korea, ay may ilang mga ball club mula sa KBL ng Korea na talagang interesado dito kay Terdy. Dagdag pa nito ay lalatagan daw talaga ng offer si Terdy na hindi nito matatanggihan. Meaning mas malaking offer ang nilalatag nila kay Terdy kung sakali, na mas malaki pa sa mga offers ng ating mga previous Asian imports sa KBL. Noon ay si Renza Bando ang highest paid Pinoy import sa KBL ng Korea, kung sana yung maabot ang kanyang kontrata sa mahigit 13 million pesos. Syempre dagdag pa natin dyan ang mga perks nito sa kanyang kupunan. Kaya kung iisipin sa possible offer kay Terdy, ay tiyak na mas mataas pa dito kay Bando. Kung sakali ay magiging dominante si Terdy sa KBL, kung sakali ay magiging dominante si Terdy sa KBL ng Korea. Kung ikukumpara kasi sa Japan, ay medyo may kataasan ng basketball competition sa B-League kaysa dito sa KBL. Kaya naman nasabi nating magdudumina dito si Kabayan. Anyway, malalaman natin yan pagkatapos ng season na ito ng ABA League. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Samantala kung noon ay all Chinese players ang gamit ng China sa kanilang national team, ngayon ay tila nag-iiba ng style ng pag-develop ng mga ito sa kanilang pambansang kupunan. Dahil balak ng Chinese Basketball Association na magparami ng mga naturalized player na magagamit nila sa kanilang mga ball club at the same time sa kanilang national team. Ayon sa report ng CBA ng China, ay ini-encourage ng liga ang mga kupunan na mag-naturalize ngayon ng mga foreign players. Sa ngayon ay may 20 active ball clubs ang CBA ng China, at kung lahat ng mga ito ay sasang-ayon sa alok ng liga, ay sureball 20 naturalized player ang tangan ng China na kanilang gagamitin sa mga FIBA competitions. Ito ba ang bagay na dapat gawin ng PBA upang makatulong sa ating national team?